Hi guys! Welcome back to our channel. Hi! Say hi! Yan, nandito na tayo ngayon. Gummy bear. Finally sa bahay. Matapos ang ating mga camping videos. And finally, maglubay na sa mga kakagala. Ayan, magpahinga muna tayo. And syempre, family time naman. Then, tsaka pa-winter na rin. Yan. Wow, sumisilip na yung Burr Oo, months. lapit na guys. Nako. Tsaka dumidilim na kapag umaga. Hindi Yes. na sumisikat agad yung araw. Kasi dati, pag aalis si Alwin, papasok sa trabaho, 6:30, maaraw na. Yes. Ngayon, medyo madilim din. Madilim na. Madilim. Hello! Kasi ang lamig sa umaga. Oh. Daddy, I go to daycare. I sing that soda pop. Daddy. Okay. You must the pop. Yan. Sa daycare daw, ang kinakanta nila, soda pop. Can you give them a sample of soda pop? No. No? You're shy? Yeah. Yeah. So anyway, ayan, nagluluto nga pala si Alwin ngayon ng Upo. upo. Ginisang upo. Ginisang upo. Ayan. This thing kuko. No, this thing kuko. Ginisang upo. Dami sabaw kasi... Na may konting pork. Yes. Dinamihan ko ng sabaw kasi mahilig kami sa sabaw guys. Sarap ba yan? Malaman natin mamaya. Ayan, tapos magpiprito tayo guys ng liempo. Yes. So binabad ko na to. Prito hindi mo na ihaw, no? Kasi until Oo. now, guys, sorry ha, wala pa rin kaming tangke. Ayan, hindi pa kami nakakabili ng Wala kaming gas line dito sa townhouse. Yung ibang mga bahay, i-connect mo na lang yon, tas may gas line ka na. Dito, kailangan namin bumili ng tangke. mura, 65 lang ata. Oo, parang 65 sa Walmart or Canadian Canadian. Tire. Tas i-refill mo na lang yun pag naubos. Pero maybe Matagal yan. not yet pa. Kasi hindi Hindi pa. naman kami consistent pag ihaw-ihaw. Ayan. Ayan. So, yun. Luto lang muna tayo. Then mamaya, meron tayong pag-uusapan ulit. After namin siguro kumain ng Yan. dinner. Yan, na-miss nyo ba to? Chikahan muna after ng mga chill-chill sa bahay. Yes, so, Yan, i-share ko nga pala, syempre, yung update dito sa bahay, ikaw no? muna dyan. Ang dami na nating update, no? Kasi lately, nasa labas tayo. So, pakita ko lang yun na bili naming counter stool. Yan. Hello. You tell them what's this. Tsaka yung This is your chair. Yan, ito ang, nabili namin sa iFurniture. 4 na piraso to. Kasi, guys, ito, extra chairs lang to sa IKEA, no? Medyo mababa yan. Kaya pinagpatong-patong ko lang habang di ginagamit. Ito talaga yung match dito sa, namin, countertop. Yan. Kasi pag ginagamit namin yun, napakaliit, mababa, mahirap kumain ng mga tao. So, 4 yung binili namin. $36 lang ito. Pero nung in-order namin siya sa iFurniture, wala pang stock dito sa Calgary. Yan. Get down, come on. Walang stock sa Calgary. Tapos, kailangan pa namin mag-antay sa Edmonton. Yan, diniliver pa from Edmonton. So, okay naman. Yan, o. Maganda siya. Black yung pinili namin para hindi mangilaw kapag white. Yan, diba? So far, I think yun lang yung update. Pero yun nga sa taas pala, ipakita ko yung additional. Pero ipakita ko rin pala, ito nangolekta kami ng bigas. Ayan, no? Nahirapan kasi kami maghanap dati. Nag-aantay kami talaga ng sale. So, 4 tong binili namin. Syempre, nabuksan ko na yung isa. Sale kasi. Sale to. 29.88. 29.88, basta ganyan. So, sort of $30 na siya, isa-isa. So, 4 yung binili namin kasi limit ng 4, no? Kada tao pag binili mo. Alam niyo naman guys, price is life. Hindi tayo mabubuhay ng walang rice. Yeah, pero syempre, di ba dapat controlled? Sabi Yes. ko nga, mag-brown rice tayo, hindi pa talaga guys. Hindi pa kaya ni Alvin. Baby, ang ganda ng sa likod mo. Tumataas na yung money tree natin. Ito guys, tumubo na. Tumatangkad siya. Ito nadagdagan na to Ay, maganda Ito, tayo Ito. Maganda tayo mag-alaga. Yan. Ganda Kasi hanggang dito lang yan eh. So, tumubo na to. Pwede kaya siya i-cut? Pwede Pag naman. mataas na? No? Tinan nyo yun kasi itong Ang bilis, maganda no? dito. Money tree. So, for more blessings, more money, no? Yes. Same dito sa binigay nila Julius and Winky. Tinan nyo, parang additional talaga tong top niya. Nakakatawa.
Tapos ito, yung katawan niya, mas payat doon sa isa. Bata pa siya eh. Bata pa siya. Ito, guram na. Ito yung binili namin, guys. Guram na. Tapos yung regalo sa akin ni Julius, yan. Bata pa. Ganda, ganda. Tumutubo. So guys, ito may additional pa pala kaming i-update. Ayan. So guys, ito nga pala, no, bumili kami na rin sa Bath and Body nitong wallflower scent para mabango naman ang ating surroundings. Yan, ano lang naman to, $29. Pero kailangan mo pa mag-add nung bilhin mo to separately. Yan. I Parang $8 yan. May $7, may $8, may $15 depende sa design. And then, ang latest IKEA natin. Ito, alam niyo ba guys, ito binuo ko siya kahapon. Hindi ko na bilinag kahapon eh. Yung Nag-reels pag-assemble ka ko. lang. Oo. Oo. Yun, kung gusto niyo makita doon sa Facebook page namin kung ano yung mga ginawa ko, nandun yun. So, yun. Samahan mo kami. Ano lang naman. Yan, additional Ito dito lang. extra bedroom. So, Yan. So, shout out sa inyo, Sis Charizo. Na-impluensyahan nyo parang na mas kami. malaki kila Charis. Oo nga, Hindi I ko alam think. ah. Mas malaki yun. Diba? Feel ko, mas mahal din yun, for Oo. sure. So, ang tawag dito, ano to, sa IKEA ay Stork Clinta. Pero Na actually, door. madali siya i-assemble. Talaga? Totoo lang, At least oo. hindi ka Hindi ako nahirapan. nahirapan. So, wala pa kaming nailalagay. Wala pa. Mga damit ko ilalagay ko Ang dyan. ganda niyan. So, ang ganda nito, no? White na white. Ayan, match dito sa ating kama na white din. Ay, Ayan, hindi naman yung plinan mo, di ba? Eterno yung white nga. Oo. Finally, okay na siya. Yeah. Diba? Dapat dito na ikaw, Zion, no? This is your room. Ay. And then, ito yung work area na hindi nagiging... Wala, hindi ko masyado na... hindi namin nagiging, area for editing. Kasi sa tablet kami nag-edit sa ngayon. So, at least, ready for guests. Yung may bumisita sa atin, may mapatuluyan tayo sa kanila. And may malagyan din ng extra gamit. Mga damit ko ilalagay. Yung mga damit ko dito. Yun ang ilalagay ko dito siguro. It's not my. Ito dyan. Madali makita. Right? Okay? Yeah. So, yun guys, no, habang nagpiprito tayo ng ating liempo. Ayan. So, meron lang kami share guys ni Emma. Yan, magkwentuhan tayo kasi dito sa nabasa nga naming article, yan, sinasabi na sobra daw laki na ng binawas ng mga dumadating na temporary residents dito sa Canada. Ayan, no, alam nyo naman yung mga policy changes ng mga nakaraang buwan, nakaraang taon. Tapos, kayo na talaga nararamdaman yung epekto. Yung mga policy changes last time sa paghihigpit sa mga international students, kasama na rin yung mga nai-issuehan ng work permit or LAMIA. Mia. 'Di ba? Sobrang naghigpit din 'yan. And ngayon nararamdaman na sobrang bawas na or ang baba na ng mga numero ng international students na dumadating ngayong taon ng 2025. Alright. So, ilang percent na ba ngayon yan, baby? Na napakalaki ng binawas, guys, sa international students. So, ito meron silang figure dito. Sa new student arrivals ngayong 2025, nag-decline na to ng 70%. Oh, ang laki Yan, nun, napakalaking bawas. Sobra. And then, yung mga new workers naman, kumpara last year, nabawasan na ito ngayong taon ng 50%. Grabe. Ibig sabihin nangalahati na. So, 'di ba, kung maaalala nyo, ang goal talaga ay mag-reduce ng at least 20% ng temporary residents dito sa Canada. And isa na nga po, or dalawa na sa natamaan ay ang international students and yung mga foreign workers. Yes. So, sa datos naman na inalabas nga, ano ba yung bilang, yung equivalent number na yon? So, ibig sabihin, mas mababa ng 88,000 na international students ang dumating ngayon. And then sa workers naman, mas mababa ng 125,000. So, kung susumahin mo, so international students plus workers, Nasa mas 200. mababa ng 200,000 200. ngayon. Yan kumpara sa mga nakaraang taon. Yes. Yan, so Isipin nyo na napakalaki. lang guys, no, yung 200,000 na yan, kung papasok yan dito, ganun karami yung bahay na kailangan, Oo. 'di ba? Kaya talaga dati Nag-higpit talaga biglang sila. umangat yung sa housing, no, pero ngayon
Yun, pababa ng pababa. Oo. So, kung manonotice nyo rin, siguro, depende rin sa lugar, no? Pero dito, Yeah. sa lugar namin sa Alberta, dati, nagkukumahog yung mga tao na Yeah. makakuha ng rental unit or Mm. apartment, pero ngayon, ang dami ng bakante. Mm. So, yung iba nga na landlords na pipilitan na magbaba Baba, yeah. para makipag-compete yan sa ibang mga upahan. Mhm. Yan, para lang makuha din yung unit nila. So, ngayon daw, kung ikukumpara yung student permit na na-issue last year kumpara ngayon. 2024. So, last year daw, yan, first half ng taon, nasa 21,000 yung na-issue na study permit. Mhm. Pero ngayong taon, yan, January to June 2025, guys, kumpara sa 21,000 last year, 6,000 lang ngayon. Grabe, Yung, no? yung Laki na ng- dumating na may student permit. Siguro dito, yung mga pumapasok na yan, Mm-mm. siguro, hindi na gaya dati na pag family, mas maraming family talaga. Mm-mm. Kasi ngayon guys, talaga no, hindi na isasama yung Unless mga... mag-masters ka. Oo, unless yun. Oo, pwede mo Oo. isama yung So, husband mo, anak mo. Yung iba, parang itong mga sumusugal ngayon na nasa 6,000 nga, ito yung pinapag-aralan na talaga nila yung pathways Yes. nila, Oo. whatever, kasi ang dami ng rules na mag apply sa mga bagong yung international students. Yeah. Sa work permit holders naman na dumating last year, Mhm. nasa 41,000 yon last year. Mhm. Kung Ngayon, ikukumpara ngayong taon, 2025, nasa 20,000 na lang. Grabe, no? Kaya sabi natin nga, 50% Yes. ang naibawas. So, tingin nyo ba, is it a good thing or a bad thing? Yung mga labor shortage ba ay natugunan? Kasi nga, syempre, since bumababa ang mga dumadating na temporary foreign workers, tingin nyo ba okay lang yon sa mga businesses dito? Kasi nakakahanap naman sila ng mga workers na nandito na. Yeah. Yan, di ba? So, yun lang yung at least na nakikita ngayon na malaking epekto because nga sa policy changes ng mga nakaraang taon. Yeah. Kaya kung sa inyo guys, no, if ever na may plan pa rin kayo pumunta ng Canada, siguro make sure na more research talaga and kailangan nyo talagang iplano yung magiging buhay nyo dito. Yeah, so, Yeah. so, in effect, yan, nagiging effective naman ang policy changes nila, yung paghihigpit, kasi nga naman, bumaba ang Yeah. mga international students na nagdadatingan, bumaba yung mga temporary foreign workers na nagdadatingan. Yes. So, hopefully, yan, di ba, maibalance na yung sinasabing imbalance before sa housing, yung sa mga public services, Yeah. pati na rin sa hospital services, di ba, yung delivery nun. So, with this output, yan, hopefully, ito na yung nagiging kasagutan sa problema na nakita nila. Otherwise, kung tuloy-tuloy pa rin yung problema na nakikita natin before, despite ng pagbaba ng international students, pagbaba ng number nila, pagbaba ng number ng temporary foreign workers, maybe hindi sila yung like sole problem. Pwede ring ibang aspect ng sistema or gobyerno ang kailangan solusyonan at hindi lang sa pagbabawas talaga ng mga temporary foreign workers or temporary residents dito. Oh, actually, nararamdaman na namin yung pagbaba ng housing dito. And pagbaba ng demand sa Yes, housing. oo. Actually, yung mga nagbebenta rin, 'di ba, ng bahay, natatagalan na Oo. maibenta. So it takes time for them to sell their house and it takes more effort Yeah. na talaga kailangan ma-market sa maraming tao para mapansin kasi nga ang dami mong kakompetensya, pare-parehong bahay, 'di ba? So Unlike before talaga, unlike no? before na Parang days lang na Sabi. nilabas, benta agad. yeah, so yan, hopefully yun na yung mga changes, no, 'di ba, na maisaayos. Yan. Kaya lang, syempre, we pray for yung mga international students na nandito at saka yung mga temporary foreign workers na nandito. Kasi, alam ko, ang dami rin naman talaga naming kakilala, mga friends, talaga na nakikipaglaban pa rin. Yan, naghahanap ng pathway for extension and even permanent residency. Yeah. So, hopefully, sa mga changes na ito, di ba, bumaba yung demand kasi nga bumababa yung kakompetisyon nila, Yeah. bumababa yung mga pumapasok, but hopefully yung mga nandito na talagang lumalaban for their
life dito and future ay matugunan din, di ba? Mag-grant ang kanilang wishes along the way. Yeah, siguro na for me siguro napaganda rin yung ganitong paghihigpit kasi nga at least kahit papaano mas malaki yung chance ng mga nandito na. Yes. Di So, ba? kaya yung mga nasa outside naman ng Canada, ayan, parang syempre chill muna sila, Yes. kalma muna, Mm. tingnan muna kung ano yung mangyayari. Kasi nga kapag sasabay pa sa ngayon na sobrang higpit ay baka maipit din kayo. Yes. So ngayon, hopefully maisaayos, 'di ba? Ang sistema na dapat isaayos, especially with the immigration Yes. field. Ayan. So, yun lang naman guys ang ating vlog ngayon. Ayun, 'di ba? And, Sobrang laking decrease. yeah. na- Ano lang guys, pray pa rin tayo, especially yung mga nandito na sa Canada no, na sana maayos natin yung papel natin, ma-PR tayo. And yeah, Yeah. hope for the best. Yeah. So, yun lang muna guys, no? Hopefully, makapag-deliver pa kami ng other immigration update. Yan, Yeah. as we hear the news along the way, yan, para ma-share din sa inyo. Alam ko, hindi kami nakakapag-update lately. Yan, na-focus tayo sa bahay and sa mga ganap sa ating buhay. But, Especially yeah. kasi baby, summer kasi. Yeah, So, summer. more on labas talaga More kami on guys. labas. Yes. Inaano lang namin talaga guys yung summer kasi mas mahabang winter dito kaysa sa summer. Yan, pag nag-winter ulit, alam nyo na. Yeah, bahay lang, puro Yeah. bahay lang talaga. So, Ayan. alright So, yun. guys. So, I hope nakatulong itong video na ito sa inyo. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, you can consider subscribing po. And, yan, sa mga mag-open nga pala ng NMAX, no? Yeah. Yan, para magkaroon kayo ng $50 rebate sa inyong unang bill. Ayan, you can register using the link below Yes, para yan lang sa magkaroon baba, kayo guys. ng $50 rebate. Yes. Alright. Kung magkakaroon ka ng $50, meron din kami $50. Yan, so share lang tayo ng Yes. blessings. Alright, we'll see you again on the next one. Peace!